Pagpasok ni Gabriel sa opisina ng kanyang ama, ay dumilim ang mukha nito. Pinagalitan at sinermonan siya nito nang mapunang nakainom siya. Masasakit ang mga salita ang binitiwan nito. Wala raw siyang kwentang anak. Inutil. Makapal ang mukha. Wala nang pag-asang buhay. Wala raw siyang ginawa, kundi pasakitin ang ulo nito at bigyan ng kahihiyan ng kanilang pamilya. Bakit daw hindi siya gumaya sa mga kapatid niya na pawang ipinagmamalaki nito? Nakatungo lang siya habang tahimik na nakikinig. May katwirang magalit ang kanyang ama. Kamakailan lang ay binigyan siya nito ng 2 milyong piso upang simulan ng isang negosyo. Pero nilustay niya ang pera sa sugal at sa iba pang bisyo at luho nito. Huwag na kitang makikita sa bahay ko. Patuloy na sabi nito. Hindi na kita itinuturing na anak. At huwag ka nang umasang may mamanahin ka pa sa akin. Pinago ko na ang last will and testament ko. Kahit 5, wala kang makukuha sa akin. Natigalgal siya sa narinig, pero hindi niya ipinahalata. Walang problema. Pinilit niyang ngumiti. Makita ko lang na mamatay ka, masaya na ako. Nanlaki ang mga mata nito. Napakasama mo talaga. Natutop nito ang dibdib. Waring nahihirapang huminga. Sa halip na daluhan ito, ay lumabas siya ng pinto at pabalabag na isinara iyon. Ilang sandali pa lamang nakakauwi ng kanyang bahay si Gabriel nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang kapatid niya. Matagal na siya nakabukod sa mga magulang niya kahit wala pa siyang sariling pamilya. Patay na si Papa. Inatake siya sa puso. Malungkot na wika na niyang kanyang kapatid. Natigilan siya. Kanina habang bumibiyahe siya ay ngalingaling balikan niya ang kanyang ama. Pero nanaig ang pride niya at ang galit na nararamdaman niya. Hindi ba siya naagapang madala sa ospital? May bahagyang natalang boses na sabi niya. Patay na siya nang makita siya. Walang nakapansin sa nangyari sa kanya sa loob ng opisina. Naalala niyang isinara nga pala niyang pinto ng opisina ng kanyang ama nang lumabas siya mula roon. Naroon ka raw sa opisina ni Papa kanina. Oo, sagot niya. Pero maayos siya nung nag-uusap kami hanggang sa magpaalam ako. Nag-aaway ba kayo habang magkausap kayo? Nagtalo ng konti. Wala ka na talaga sa opisina ng atakehin siya. Ayon sa doktor, mabubuhay raw sana si Papa kung nadala agad siya sa ospital. Kung nandoon ako, sa tingin mo ba hindi ko siya dadalhin sa ospital? Gano'n na ba kasama ang tingin niyo sa akin? Aniyang pilit pinatatapang ang boses. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Sa halip ay nagpaalam na ito. Nang ibaba niya ang auditibe saka siya umiyak. Namamanhid ang buong katawan niya at gusto niyang dumuwal sa tindi ng sundot ng konsensya sa kanya. 4 na araw nang nakaburo lang naman ni Gabriel nang maglakas loob siyang lapitan ang kabaong nito at silipin ang mga labi nito. Pa, patawarin mo ako, sinsirong sabi niya. Nabasa ng mga luha niya ang ibabaw ng kabaong kapag nagpakita sa kanya ang kaluluwa ng ama at sabihin mo sa kanya na pinatatawan na siya nito ay doon lang mababawasan ang sidhi ng pang-uusig ng budhi niya. Hanggat hindi nangyayari yun, ay lagi niyang sisisihin ang sarili sa pagkamatay nito. Pagkatapos itong ilibing, may mga gabing sinasadya niyang huwag matulog. Hinihintay niya ang pagdalaw sa kanya ng kaluluwa ng kanyang ama. Kung matulog man siya ay laging mababaw. Nagigising siya kahit sa mahihinang kaluskos sa pag-asa ng ama na niya ang kasama niya sa kwarto. Lagi siyang nakikiusap na magpakita ito sa kanya bago pa masira ang ulo niya. Nakadagdag pa sa dahilan ng konsensya niya na hindi pala naman totoo na inilisan siya nito ng mana. Malaki pa rin ang matatanggap niya ngayong wala na ito. Kahit minsan daw, hindi nito kinausap ang mga abogado nito hinggil sa naturang usapin. Isa pang nagpapabigat sa kalooban niya ay ang hindi panunbat ng kanyang ina at mga kapatid sa kanya gayong alam ng mga ito na may kinalaman siya, bagamat hindi direkta sa pagkamatay ng kanyang ama. Nangako na lamang siya sa sarili na hindi niya kukunin ang kanyang mana. Hindi niya gagalawin iyon hanggat hindi nagpapakita sa kanya ang namayapang ama. Halos araw-araw ay nasa mausoleo siya ng kanilang pamilya at kinakausap ang puntod ng kanyang ama. Hindi siya nagsasawang makiusap na magpakita ito sa kanya at sabihin itong napatawad na siya nito. Nangako rin siya na sa sandaling makamta niya ang kapatawaran nito ay magpapakatino na siya. Minsang inabot siya ng gabi sa tabi ng libigan nito ay may pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Lumingon siya sa pinanggalingan niyon.
Madilim na ang paligid pero kahit kaunti ay hindi siya nakaramdam ng takot. Pa, tuwang-tuwa pang sabi niya. Dinampot niya ang malaking kandila sa tabi niya at tinanglawan ang labas ng musoleo. Ang kanyang ama agad ang natanglawan niya. Nakatayo ito sa labas ng musoleo sa tabi ng isang nicho. Suot pa rin ito ang damit nito noong ilibing ito. May ilang mga uod na naglalabas-masok sa mukha nito na naaagnas na. Maging sa ibang parte ng katawan nito ay may gumagapang na malalaking uod. Sa kabila niyo ay hindi pa rin sila ngingiming yakapin ito. Gabriel, halika. Lumabas siya ng musoleo at nang mamadaling humakbang palapit dito. Hindi niya inaalis ang pagkakatanglaw rito. Habang lumalapit siya rito, ay lumalakad naman ito palayo. Pa, tawag niya. Sumunod ka sa akin, Gabriel. Wika nito. Tumalima siya. Nakita niya ng maputol at malaglag ang isang braso nito. Sinundan niya ng tanglaw ang kaputol ng braso nito. Nagigpawan ang mga uod mula roon nang bumagsak iyon sa lupa. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang ama sa pangambang makalayo ito. Pero biglang may humawak sa isang binti niya at pinigilan siyang maglakad. Nang tanglawan niya kung ano iyon, ang putol na braso ng kanyang amang nakita niya. Binaklas niya iyon mula sa pagkakahawak sa paa niya at inihagis sa malayo. Nang tanglawan uli niya ang kanyang ama, ay hindi na niya makita ito. Pa, malakas na tawag niya. May narinig siyang ingay sa paligid. Yumayanig at naggagalawan ng mga nitso sa paligid. Nabiyak ang mga iyon. Mula roon ay may lumabas ng mga kakaibang nilalang. Nangingintabang pulang balat ng mga iyon. May dalawang malalaking sungay sa noo. May mahabang muntot at may hawak na salapang. Walang dudang mga demonyo ang nakikita niya. Bigla ring uminit ang paligid. Nasa sementeryo pa ba siya? Unang hulog na siya sa impyerno. Nagtatakbo siya pero hinabol siya ng mga alagad ni Satanas. Lubayan niyo ako, mga demonyo, sigaw niya. Naghalak-hakan ng mga demonyong humahabol sa kanya. At ikaw, Gabriel, hindi ka ba demonyo? Mas masahol ka pa nga yata sa amin. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Hindi siya pahuhuli sa mga ito. Kailangan niyang makausap ang kanyang ama. Kailangan mapatawad na siya nito. Masisira na ang kanyang ulo. Hanggang sa abutin siya ng isang demonyo. Pinigilan siya nito sa isang kamay. Tinangka niyang makapiglas ngunit nabigo siya. Hanggang sa itinaas ang demonyo ang hawak nitong salapang at ibinaon iyon sa kanya. Nakaramdam siya bigla ng panghihina at pagkaantok. Nasa kwarto ng isang ospital si Gabriel nang balikan siya ng ulirat. Nasa tabi niya ang dalawang nakababatang kapatid na babae. Iyong isa ay tulog at iyong isa naman ay nakatuon ng atensyon sa panonood ng telebisyon. Amy, mahinang tawag niya sa kapatid na nanonood ng telebisyon. Kuya, wika nito ng lingunin siya. Anong nangyari? Bumukas ang tuwa sa mukha nito. Kuya, kilala mo na ako. Anong kilala na kita? Bakit hindi kita makikilala? Nagugulong sa amin niya. Tuwang-tuwang lumapit ito sa kanya at niyakap siya. Ate Patrice. Kapag kuwan ay tawag nito sa natutulog na kapatid nila, magaling na si kuya. Ano ba talaga ang nangyari? Natagpuan ka sa sementeryo. 8 araw nang nakararaan. Palakad-lakad ka at wala sa sarili. Tinatawag mo si Papa. Marusing ka dahil 2 araw ka nang nawawala noon. Tuwing may lumalapit sa iyo ay tumatakbo ka. Magaling kang magtago kaya bigla ka na lang nawawala sa paningin ng mga humahabol sa iyo. Hanggang sa may nakahuli sa iyo. Abot-abot ang pagpalag mo. Kinailangan ka pang turukan ng tranquilizer para lang kumalma kuya. Mahabang paglalahad ni Jaime. Hindi siya nakaimik. Paano ba niya sasabihin sa sobrang pang-uusig ng kanyang budhi kaya bumigay ang katinoan niya habang nasa sementeryo siya. Hindi totoong hinabol siya ng mga demonyo sa sementeryo.